Hello po sa inyong lahat. Hello po. Good morning po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 8 ng Marso 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:34 ng umaga. Araw po ngayon ng linggo o domingo, linggo. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa 800 billion pesos plus pero 800 na lang na dineliver ng mga Marines. Ngayon ay kinumpute ko po yan ay yung deliveries, ilang deliveries yan ay parang imposibleng mangyari. Ang title ko po ngayon ay 800 billion pesos, how many van deliveries? Yan po, i-compute po natin ilan ang biyahe, nung van o yung para ma-deliver yan. Opo. Marami po at hindi uugma sa mga deklarasyon nila. Opo. Ngayon ay ako po ay isang engineer kaya alam ko yun alam ko yung weight, alam ko paano mag-compute yan o dito sa trabaho ko bumubuhat din ako ng isang karton na na bond paper. Opo, isang karton ay almost yan 22 ata, 22 22 kilogram. Opo, mabigat din yung isang karton na bond paper. Ngayon, ang pera, din yan parang bond paper din yan na pinagsama-sama mo. Opo. At may bigat din yan. Mabigat din yan. Ngayon, ang average na bigat ng pera, yung isang malita, yung isang malitang pera, average po kasi may malaki, may maliit ay 50 kilogram. Ngayon, halos isang tao, bigat ng isang tao, yung medyo maliit pa na tao. Okay. Pero hirap na pong buhatin yan, yung 50 kilo. Yung isang kaban na bigas po 50 kilo po yun ay sige nga, subukan mo na buhatin yan. Hindi ba? Although na ang tao ay kayang buhatin yung kasing bigat niya. Opo, ako po ay, tinignan ko kanina, 65 kilo. O nasa 145 pounds kasi dito pounds ang ginagamit namin Nag-average ako ng 139 hanggang 145. Yan ang kuwang ko. Araw-araw kinukuwang ko yan, mini-measure ko yan. Sa umaga, 138, ganyan, 139. Pero pag kumain na ako, ay yan, mga 142, 143, gano'n, pounds. Ngayon, ay ito po na sure po ako dito yung 1,000,000 pesos is equal to
1 kilogram. Yung 1,000,000 po na ang denomination na ginamit diyan ay 1,000 peso bill. Opo. Sukatin mo yun o yung isang bugkos na pera. Opo. Yung isang bugkos na pera na tigwa 1,000 pesos, yung 1,000,000, 1 kilogram daw. Pero ako, naniniwala ako dyan kasi nga sanay din akong bumilang ng pera Opo. Sanay ako kasi nga nung may tindahan yung misis ko, ay ako ang bumibilang ng pera para dalhin sa bangko. Sa gabi, binibilang ko na yan, yung pera. Tapos kinabukasan, dadalhin na sa bangko. Araw-araw po yun. Araw-araw, no? Noong ano bang year yun? 1991 hanggang 1994. Halos araw-araw 30,000 ang dinideposito ko. Pero yung 10,000 ay isang bugkos yun na tigi 100 na denomination. Yun po Yun, yung isang bugkos, ang sabi ko ay 1 kilogram yun. Ngayon, ay yung isang malita ay 50 na bugkos pala yun. Kaya, ang isang malita ay kaya daw ikasya ang 50 million. 50 million ay 1 kilogram yung 1,000,000, adi 50 kilogram yung isang malita. Mabigat po yan. Mabigat. Kasing bigas na po ng kasing bigat po ng bigas, isang kaban na bigas. Yan po, no? Ngayon ay hindi mo maitakbo yan o hindi basta-bastang madadala ng tao yan. Pahihirapan ang tao niyan na magdala niyan, ano? Ngayon ay base dyan sa ganyan, ano? Ngayon ay ang sabihin natin na ang ginamit nila sa sasakyan ay van. Kahit na ano yan, kahit na yung L300 van o yung kahit na yung family car, ang tawag din dito dyan ay van parang Innova, ganyan, ano? Na ang naisasakay niyan ay 7 tao. Pero ipagpalagay mo na 10 tao kasi mayroon pang compartment doon sa likod Pagpalagay mo na 10 tao ang capacity ng kotse na pangpamilya, na van ang tawag natin. Dito kasi iba ang ata dito, iba ang tawag basta ganun, pangpituhan yan, pangpituhan. Yung kotse na pangpamilya. Ipagpalagay na ganun ang ginamit nila. O kahit na nga na L300 van na At saka yung mga galing ng mga sasakyan na galing ng Korea, halos parehas din po yan, yung L300 van na close van. Ngayon, kinumpute ko po yan, may isang driver at saka dalawang security. Pero doubt ako kung dalawa lang Pero ipagpalagay na 3 lang sila ang pasahero. Ay ilan ba ang pasahero ng isang van? Ay yun nga, kung sa kutsi na malaki-laki, yung nga pampamili, 7 lang sabihin natin ng mga 10. Minus 3, kasi nga may driver at saka yung security, ay di 7 lang na tao ang maikasya. Ay ito pong 50 kilogram, halos isang tao na po ito Isang tao.
Kaya 7 malita lang ang maisasakay nila. Pero idagdag ko na kasi nga pupunuin nila yan, kaya naman siguro hanggang 10 na malita na yung malita ng pera. 10 sa isang sasakyan, 10. Yun ay magdadala ng, kasi sa isang malita 50 million magdadala ng 500 million. Yung isang van, madadala niya 500 million. Ilang malita po yun? 10 malita. 10 malita. Okay. Ngayon ay kung makakadala siya ng 500 million sa isang biyahe niya, ngayon, sa 1 billion, 2 delivery po ang kailangan niya, 2 delivery. Kasi nga, sa isang delivery ay 500 million po Ayan na, sinabi na natin, di ba? Kasi ang dadalhin niya ay 10 malita yung isang sasakyan 10 malita, adi ang isang malita ay 50 million, adi nasa 500 million po yun. Ayan, nakasulat dyan, Ngayon, ay ilang delivery yan para doon sa 800 billion. Ayan po, nakasulat na dyan. Pwede nyong ikuntis po dyan. 1,600 deliveries. Yan po. 1,600 deliveries nung van, kung ano man yung ginamit niya. Ay hindi naman gagamit ng truck yan Hindi. Pinakamalaki na yan, yung L300 van. Pinakamalaki na yan. At yun ay ang madadala lang niya ay 10 malita. Kasi may security pa may driver Hindi ba? 10 malita. Ngayon ay 1,600 deliveries. Assuming 1 delivery per day. I-assume natin na isang delivery lang sa isang araw ang magagawa. Ay di kailangan mo ng 1,600 days. Ay sa isang taon ay mayroong 365 days. Kailangan i-deliver mo ito ng 4.38 years. 4 na taong mahigit. Ay kwan po yan Napakalaking trabaho po yan. Hindi ko pa dinadagdag dito yung mga security Yung hindi ko alam kung may escort o may dagdag na tao dun sa van. Kasi may tagabuhat diyan Iba ang tagabuhat, iba ang kwan ang security May nagbabantay, hindi ba? Ngayon ay just imagine 4 years mahigit na i-deliver mo yan. Dahil nga doon sa sinabi nila na sila ang nagdi-deliver. Wag na nating computing kung malalayo yan. Wag na. Basta isang delivery na lang ay isang araw. At di napakalaking kwan yan, manpower. Hindi ba? O napakalaking coordination yan. O napakalaking trabaho yan. Na i-deliver mo yung 800 billion pesos. Napakalaki po niyan. Hindi basta-basta na ilalagay lang yan sa Marines. Hindi. Hindi ba? May driver yan, hindi ba? May tagabuhat yan. May ay sabagay, hindi naman nila sinabi na binilang nila. Hindi naman nila sinabi Basta alam lang nila na pira yun. Kaya nga dapat yan outright, hindi na pwedeng mag-testify yan
Bakit? Hindi naman pala nila nakita eh. Hindi nila binilang. Ang alam lang nila ay pira yun. Yung dala-dala nila ay wala yun, hindi ba? Ina-assume lang nila eh. Ang alam lang nila ay ganun. Ay malay mo kung yung pira ay kahit na nga nakita nila ay kung yung papel na yung nasa ilalim, hindi ba? Mga ginupit-gupit na dyaryo. Pinatong lang yung pira doon sa ibabaw. Akala nila yun na. Kaya nga hindi nga uubra yung ganyan eh. Pero ang sinasabi ko po dito ay 4 years na i-deliver nila. Hindi ba? Ay lalo na yan. Ay kung 16 lang sila. Hindi ba? Kung 16 lang sila, imposible mangyari yan. Imposible. Ngayon ay, kaya ko ginawa ito, may nag-compute na eh, at ipinakita sa YouTube. Ngayon ay tinignan ko nga. Kasi marunong po ako mag-compute eh. Napakasimple yan. Napakasimple ng computation yan. Ulitin ko lang ako ay bumubuhat ng kwan eh ng yung mga bond paper. Bumubuhat ako halos araw-araw bumubuhat ako eh kasi nga ay sa Xerox eh, di ba? Ako naglalagay ng kwan eh bond paper eh doon sa Xerox namin sa opisina. Kaya alam ko yan. Itong ganito para ipakita ko sa inyo. Ito itong ganito, bond paper. Ay pero ito nasa karton yan. Ayan. Ay maraming ganito sa isang karton. Ay parang pera din ito. Ay ang bigat nito Ang bigat Tingnan ko lang kung ilan ang kwan nito. Kung ilan ang kilogram nito. 20 kilogram na pala. Hindi. Wala pa. Ano nga ito? Mga pounds ito kasi dito eh. 20 pounds ito. 20 pounds. Ang bigat din Kung pira yan, hindi ba? Ang bigat din 20 pounds pala ito. Oo nga 20 pounds ay isang karton na ganito. Parang pira din yan na naandun sa malita. Yan po ang sinasabi ko sa inyo. Mabigat po yan, yung pira. Ay lalo na yung texture ng pira, siksik po yan eh. Siksik, iba po yan. Hindi mo agad mapupunit yan kasi may mga fiber yan. Ay, yun lang ang maikwang ko sa inyo na kung i-deliver mo yun ay sa isang van ay 10 lang ang malita. Opo. Kasi may mga tao pang kasama yan eh. Yung security at yung tagabuhat at yung driver. Di ba? Pag-aralan nyo po at yung magpasan ka o magdala ka ng 50 kilo na bigas kasi isang malita 50 kilo eh ay aywan ko lang pero kwan po yan. Hindi lang siya delikado kasi pira yun, pero napakahirap pong buhatin yan. Sa bagay, may gulong naman ang kwan. May gulong naman yung malita siguro. Kaya ginugulong-gulong lang nila. Pero kahit na ay kung iisa lang ang tagabuhat, ay balik-balik siya, hindi ba? Balik-balik siya sa sasakyan papunta doon sa kung saan niyang opisina man, hindi ba? Ayan po So hindi na ako maniwala diyan Hindi na ako maniwala na yung 800 billion ang dineliver nila lahat-lahat. Ngayon ay para malaman po natin yan,
na imposible. Ang budget po ng kwan natin, ng defense ng Pilipinas sa isang taon ay nag-a-average sa 270 billion pesos lang sa isang taon. Lahat-lahat na yan, 270. Ay ito ay 800 billion daw yung dineliver nila kung saan-saan, hindi ba? Parang wala sa kwan, hindi magproporsyon, hindi ba? Yun lang ang masasabi ko diyan. Kinumpute ko ilan ang bigat nun at ayan nga nakasulat pa diyan. Hindi ko sinulat ang tonelada pala, Ilang tonelada ay sabagay ay pupunta na naman tayo dun sa ibang kwan sa ibang kwan, yung kwan, yung item description. Pero dito 1 billion is equal to 1 metric ton. Hindi ko na lang sinulat yan. Ayaw ko nang dumaan sa metric ton tonelada po. So, yung half billion, okay? Yung half billion, which is 500 million, ay kalahating tonelada po yun nadadalhin ng ban. Tama nga, hindi ba? Kasi ilan ba ang capacity ng kwan natin? Halimbawa, ilan ba ang capacity ng kotse? 5 tao na mabibigat, hindi ba? Idagdag mo yung compartment ay 7. Ang average po ng weight ng tao ay 70. 70 times 7. Kasama na yun doon sa compartment 70 times 7 equals. Ayan 490 na kilogram. Adi halos half ton. Kasama na yung driver doon. Kaya nga yung van ay ganun din ang capacity niya kasi idadagdag mo pa yung 3 tao o 4 na tao Ang capacity ng isang van ay kahit na tignan nyo yan doon sa may mga sasakyan ay halos ganun Doon sa computation ko, ilan ang kayang dalhin ng isang van? Hindi ba? Kalahating tonelada lang po. Kalahating tonelada ang pwedeng dalhin ng isang van. At yun na nga yung pera na 500 million pesos na naandun sa suitcase na sa isang suitcase ay 50 million. Ayan lang, hindi ba? Kaya imposible Imposible na magdadala ka ng tonelada na half tonelada na bond paper na lang kamo, huwag na lang pera bond paper ay kung saan mo dalhin yan. Ang bigat po niyan. At saka, yun nga, kailangan araw-araw mong para maikwan ito. Sabihin na natin na 2 bisis sila o 3 bisis sila, ay ganun din O 3 sila nagdi-deliver. Ganun din Kasi nga ay coordination po yan hihinto din sila after a while. Magpapahinga din sila ng 2 araw, 1 araw. Ganun din ang computation Hindi ba? Kalahating tonelada lang ang madadala ng isang van. Ayan po Ngayon ay dadako na po ako dito sa Ito mga kwento lang nila yan. Opo, at nakasulat po sa Biblia yan. Ito po 2 Peter chapter 1 verse 16. For we did not follow cunning devised fables when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but
were eyewitnesses of His Majesty. Ay kuan po ang sumulat nito, si Pedro o si Peter. Eyewitness po siya sa muling pagkabuhay ni Jesus Christ. O yung pagkamatay, eyewitness din siya doon. O nakasama nga niyang kumain, hindi ba? Kumakain sila natutulog sila, nagdi-discussion sila, o pinapangaralan sila. Hanggang nung nabuhay, kaya nga eyewitness sila O, hindi ba? Paano mong lalabanan yan na eyewitness ka sila O, for we did not follow cunning device fables when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ. But we're eyewitness of His Majesty. Ang sinasabi po ni Peter, hindi namin inibento ito. Hindi namin na yung cunning device. Cunning means parang niluluko lang mga tao, hindi ba? At yan nga ang ginagawa ng mga tao ngayon niluluko. Katulad yan ganyan, 800 billion na i-deliver nyo, 16 lang kayo. Hindi ba? 4 na taon yung i-deliver yan. Araw-araw. Ngayon ay Nehemiah 6:8. Then I sent to him, saying, no such things as you say are being done, but you invent. Ayan po, you invent them in your own heart. Ayan po ang sabi na nakasulat dito sa Nehemiah. Marami po ang nanluluko noon nanluluko ay diniritsa sila nito. Kung sino man ito, hindi ko alam ang kwento diyan kasi nga sa Old Testament yan Pero ang alam ko ay kahit anong kwento, pwedeng iimbento sabihin nila na, naandyan na yung mga kalaban. Lulusubin na tayo. Napakarami nila. Imbento lang pala. Hindi ba? Katulad nito, nagdala daw sila ng 800 billion. Ay kung kumputin mo ay imposible. Hindi ba? Kumputin po lang ay imposible na. Ganun po ang sinasabi dito ni Nehemiah. Kung ano man yung kwento na yan, ay hindi ko nga alam Mayroon sigurong kwento na magpapalit na yung hari, ganun o mag-ingat kayo kasi pag nagpalit ng administrasyon ay ibibilanggo kayo lahat. Ganun po ang mga kwento hindi ba? Mga cunning nga cunning device o hindi naman totoo. Pwedeng ganun yan, di ba? Sinasabi nila na, mananalo na yung bagong presidente, hindi ba? Delikado na kayo. Ganun po Mga kwan lang nila. Basahin ko ulit Then I sent to him, saying, no such things as you say are being done, but you invent them in your own heart. Imbento lang. Yan ang palagay ko dyan sa 800 billion na dinala daw nila kung saan-saan. Hindi ba? Yun po Kasi nga nasa Biblia sinasabi din na imbento mo lang yan. Di ba? Pero nga, ang kwento nito parang yung yung kinukontra yung ito kasi si Nehemiah siya ang gumawa ng kampamento. Opo, yung mga pader, inayos niya. Yung mga simbahan, inayos niya. Si Nehemiah, panahon ni Nehemiah. Kasi nga, winasak yan ng mga Babylonians pati mga pader nila winasak Ngayon, ay bago sila mag-umpisa ulit, ay gagawa sila ng mga pader. Ayan, di ba? Kaya, ang sabi ng mga tao ay sabi nila naandyan ng mga kalaban, hindi ba? Lulusubin na naman tayo. Ay, sabi siguro ni Nehemiah, imbento nyo lang yan. Wala. Sabing ganun. Wala. Kasi, ang kausap niya ay yung hari ng Persia Pinaburan siya na kukuha siya ng mga kahoy sa Lebanon, hindi ba? Kumuha ka na kanya ng napakaraming kahoy dyan. Gumawa ka kanya ng kampamento mo o
gumawa ka ng building mo o kaya ay pader o yung bakod o ay may permiso siya. Parang sa atin din yan, hindi ba? Kung kukuha ka ng kahoy sa bundok, dadaan ka doon sa checkpoint, hindi ba? Ganun lang po yan eh. Ay may permiso siya doon sa hari ng Persya. Yan po ang alam kong istorya dyan eh. O sige po at hanggang dito na lang po at sana po sa ating pagkikinig ay may nakukuha tayong wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.